Hello mga ka-elabs! So for today's video, I'm gonna do some tutorials para masundan nyo on how to make a beautiful arrangement, simple arrangement for this chocolate bouquet with ribbon flowers. So first thing is of course we need the materials like the chocolates. And then lagyan po natin to ng skewer sa likod or yung barbecue stick. There is two type of skewers po. Meron yung mahaba and meron din yung maikse. So, dito, ang ginamit ko is yung normal size. So, lagyan lang natin siya ng tape sa likod. Although, yung iba, ginagamitan to ng glue gun, which ako is hindi ko prefer kasi nga, syempre, mainit si glue gun, then chocolate yan. It's possible na mag-melt siya. Although, pwede naman ninyong lagyan ng glue gun dun sa may dulo, yung sa pinakadulong tawag nito, yung sa tip niyang chocolate, di ba? Pwede nyo siyang i-glue gun dyan as long as hindi niya ma-aapektuhan yung chocolate nyo or malulusaw. So, start tayo dito sa may heart shape na chocolate. So, sa likod, dalawa yung ilalagay nating stick. Kasi kung isa lang and masyadong mabigat yung chocolate na yan, hindi niya kayang i-hold. So, it should be dalawa sana or malaking stick. So, in my case, since normal na barbecue stick or skewers yung gamit ko, nilagyan ko na lang siya ng dalawa. So, para hindi rin siya shaky. And then, glue gun yung nilagay ko kasi nga medyo mabigat na yung chocolate na yan. And then, prepare tayo nitong styro na paglalagyan. Pwede kayong gumamit ng floral foam. Hindi ako masyadong gumagamit ng floral foam. Kasi nga parang makalat siya or I don't know, mas sanay ako kasi sa styro. Mas matibay yung hold niya kasi for me ha. And then, ilagay lang natin yun dun sa center. And then, itong dalawang goya, i-balance lang po natin. In arranging bouquet naman, kailangan it's always balance lang talaga yung design mo para maganda siya tingnan. So, lagay lang natin yun sa magkabilang dulo since we only have 2 chocolates and 1 heart. So, ganyan ang arrangement niya sa gitna. Pwede nyo lagyan ng glue ganyan para hindi siya nahuhugot kung alam nyo medyo maluwag yung pagkakatusok. Tapos, itong ginawa ko na ribbon satin flower. Ito, actually may tutorial ako nito. Bago ko to i-launch na tutorial, nag-tutorial ako paano gumawa nito. So, mapapanood nyo rin yan dyan. Baka mailagay ko dyan sa link or sa comment. So, binali ko lang yung stick nito. Kapag medyo mahaba, pwede po natin putulin, no? Kasi para hindi tayo mahirapan. So, bali 8 pieces nga po pala itong flowers na ito. Bali 4 white and 4 pink. So, dito, ang technique dito, bago kayo magtusok sa floral foam nyo or dyan sa styro nyo, make sure na i-arrange nyo muna siya para alam nyo kung paano nyo siya itutusok or isi-set up. Kasi mahirap dito yung kada tusok mo, huhugutin mo. Luluwag na kasi yung sa styro niya eh. So, bali ayan, arrange ko na siya ng ganyan. So, bali alternate lang yung color. White, pink, like that lang. So, 8 yan. It should look like this. Balance yan. So, ganyan magiging itsura niyan. And then, ready tayo ng flower wrap. So, ang request ni client is light pink lang. So, kuha tayo ng flower wrap or floral wrap. Bali, dalawa lang yung ginamit ko dito since hindi naman siya ganun ka-bulky. And usually kasi nagdedepende ako kung magkano yung budget ng client. So, yes, sa mga orders ko po, meron talaga mga budgeted na client. Hindi po yan nawawala, aminin nyo. So, ako, nag-a-adjust lang din yung pricing ko, depende sa budget nila. Name your price. Then, ako na po bahala mag-execute. Titingnan natin kung kaya nating habulin yung price na gusto nyo or kung kakayanin naman. So, kinat ko lang yung dulo nun. Sinukat ko para hindi madaming sayang. Wala pong tapon dito ha kasi yung kahit na yung kinat na yon, pwede nyo pa pong magamit yon. So, fold lang natin tong una nating kinat. Ito hindi ko na to dinoble cutting. Kumbaga, isang anuhan na lang siya. And then, itutupi-tupi mo lang siya. Again, sa flower bouquet po or sa flower making natin o sa pagko-cover ng flower, the more crumpled, the more na mas maganda po siyang tingnan. Okay? Hindi naman po ako nag-aral ng flower arrangement, pero I learned from the basic naman. Mahilig lang din ako talagang manood-nood. So, eto guys, kung gusto nyo siyang pagkakitaan sa bahay, katulad ko, just follow me lang po or subscribe kayo dito sa channel ko. Marami akong tutorials dito na pwede nyong gawin sa bahay lang na pwede kayong kumita. Lalo na yung mga mahihilig magbutingting. So, ayun, iti-tape lang natin. Anyway,
tips lang pala, if mapansin nyo yung styro, is kinocoveran ko siya. Before, wala yung mga ganyan-ganyan kahit yung sa mga foam flower. Which is, nagbe-break yung foam flower, pwede nila yung binabalutan din nila yung ng cling wrap. And then, sa styro naman, balutan nyo siya ng kahit anong papel para madikit yung, tawag nito, yung scotch tape. Pag kayo nagdidikit na ng floral wrap. Kasi pag wala po yung cover, ang hirap po niyang idikit. May hirapan po kayo. Mas magastos kayo sa tape. So, ayan, kumuha lang ako ng fillers. Fillers tinatawag ko dito. Ito yung mga pang-cover ng mga blemishes pag gumagawa ka ng bouquet. And then, nag-a-add na rin kasi siya ng ganda dun sa bouquet na ginagawa mo. So, ito, ganun lang din ang process niya. The more na mas lukot siya, the more na mas maganda. So, once na idikit mo naman yan dyan, sige, scatter mo lang siya hanggang maganda tingnan. Maibalance mo lang. So, rolyohan lang natin yan ng tape ulit. And then afterwards, i-ready na natin yung side, another side na paglalagyan natin ng flower wrap. So, the first one is buo, 'di ba? Yung mga second layer, dapat medyo mas mababa siya doon sa una. Pero again, depende po yun sa style ng bouquet na ginagawa nyo, ha. Meron kasing pa-round, it should be balanced naman siya paikot. Pero ito, since ganito yung style niya, dapat taas and then pababa. Okay, yung style niya hanggang makover natin yung baba. Hindi pwedeng mataas pa rin yung dito sa may parte nung sa second layer kasi mako-cover na po yung design ng bouquet nyo. So ito, tupi lang din natin to. Nasa sa inyo yan kung paano nyo siya ika-crumpled, paano nyo siya i-execute. Basta make sure lang na maganda pa rin siya tingnan and pulido kasi syempre binabayaran pa rin yan ng kliyente natin. And imagine, they're paying for your service. And dapat quality din yung ibibigay nyo sa kanila. Okay? Kahit budgetarian sila or talagang matipid, make sure na quality pa rin po yung ibibigay nyo sa mga client nyo. Kasi syempre naman, still they're paying for your service kahit na budgetarian sila. And again, yung serbisyo nyo yung binabalik-balikan nila. So syempre, dapat ayusin natin kahit papano, no? Talagang kailangan ibigay natin yung best natin in everything that we do para bumabalik po yung client natin. So, ayun, nalagay ko na yun sa may second. And then, after nyan, wait lang po natin yung sa may kabila. So, anyway guys, mga ka-elabs, please do subscribe to my YouTube channel, okay? And then, pwede rin kayo mag-comment down below kung ano yung gusto nyo malaman, like kung saan nabibili yung materials. Meron po ako mga recommendations sa inyo. Pwede ko pong ibigay sa inyo kung saan ko siya nakukuha. Yung talagang mas mura and quality and talagang yun na pagkakatiwalaan ko ng mga shops. And then also, you can follow me sa aming Facebook page, Sven Mom Souvenir Shop. It's a former LS DIY Papercraft Souvenir sa mga nakakakilala sa akin. The reason why we changed the name, kasi hindi po natin siya maipasa sa DTI, no? Nung nag-register tayo ulit, hindi na available yung pangalan ko na yun. So, there are certain names na hindi pala pwedeng gamitin sa DTI. So, I need to change. Although, ako pa rin naman po yung gumagawa lahat ng orders nyo. So, same quality, change name lang po tayo. Same service, change name lang po tayo. So, please do follow me din po sa Sven Mom Souvenir Shop. And then, pwede rin kayong mag-send ulit kung may mga question kayo regarding sa mga tutorials. Same as before, like what I'm doing. I'm assisting every one of you kung may question kayo. Message lang po kayo doon. For sure, magre-reply ako as long as I am free at wala po akong masyadong orders na ginagawa. So, ayun, nandun na tayo sa may last part ng layer. As I said earlier, wala pong sayang sa mga kinakat natin dito kasi lahat yun maisisingit po natin. Again, ito, nasa technique pa lang din po tayo ng pagka-crumpled ng floral wrap. So, again, the more mas crumpled, the more na mas maganda tingnan. Okay? Yun po yung technique ng paggawa ng bouquet. Kung mapapansin nyo, may ibang bouquet na parang minadali lang, no? Hindi siya ganun ka-crumpled yung mga pagbabalot nila. Sa tingin nyo, is it okay na tingnan? Kasi for me, parang okay naman, pero kaya namang i-improve. Siguro, mga medyo nagmamadali lang talaga sila. I'm not bragging about what I'm doing, pero kasi syempre, if you love your passion, talagang gagandahan mo, 'di ba? Pero hindi po natin, tawag nito,
lahat maipipilit. Kasi merong kliyente na iba rin kasi yung the way they look on what you're doing. For example, for me, it's very nice na, pero sa kanila, hindi yun papasa. In that case, on my case, kapag ganun, I always show my client naman kung ano yung progress ng order nila. And then, if there's instances na they want to change like this or ipadagdag, I'll do it naman. Just as long as hindi ganun kadami yung pinapagawa. For example, eto, nabalutan ko na, biglang, ay ma'am, can we change the color? In this case, since nagpapapalit sila ng color, you can ask for additional payment. Since, kasi bago mo i-startan tong order na to, always kayong mag-show ng color nung halimbawa, nagsabi si client ng, I want light pink. Ipa-approve nyo po muna lahat ng materials nyo para just in case na ginawa nyo siya, at least aware sila na yun yung materials na gagamitin. Ngayon, kapag it comes out na hindi okay sa kanila, if may changes, pwede kayong mag-ask for additional. Kasi syempre, it's not your fault naman. Nagpa-approve naman kayo ng materials from the very beginning, 'di ba? So, ayun, eto na, natapos na natin. Nilagyan ko na siya ng ribbon. Double ribbon yung ginamit ko dito. So, ayun, lagay lang natin siya. So, eto na yun. Ganito na yung itsura niya. So, super pretty nitong flower na to. Tapos, etong toppers na to, mabibili nyo siya. Usually, ginagamit to sa cupcake or cakes. So, nilagyan ko siya ng skewers din. Tapos, nilagyan ko ng glue gun para hindi siya nahuhugot. Then, tusok lang natin siya dyan sa gitna. Request kasi ng client to. Yung iba kong client, gusto nila may toppers. Yung iba, wala. So, okay lang din yun. So, eto na siya. Yung ating chocolate bouquet with ribbon flower. Thank you so much mga ka-elabs for still continuing your support on me, okay? I loves you all.